6:27 na rin pagkaaga mga kapamilya. Webes, Mayo 28, taon 2015. Nakaantabay na kamo sa radyo Sinjaryo Nindo sa pagkaaga. Sa loob ng 45 minutos sa tubi sa Indon, mga baretang lokal na impormasyon na dapat nindong maaraman ngunyan. Pasana, inian, maray na aga, kapamilya. Kapamilya, katakod po kan paghahanda sa papaabot na pirilian sa sunod na taon. Pigsabi kan Police Security and Protection Group na daisin na mapagamit sa mga kandidato. Sigon kay Superintendent Rogelio Simon, tagapagtarang kan PSPG, daininda papabayaan na magamit kan mga kandidato ang kapangyarihan kan kapulisan para makatabang sa kampanya. Kaya naman hahaliuninda ang police security sa mga opisyales de gobyerno na ma-file nin Certificate of Candidacy. Alagad paglilinaw ni Simon, may mga special cases man pwedeng ma-exempt ang sarong opisyal kung ma-request siya direkta sa COMELEC. Kasi pag nag-phone na Ate Miles ang election period, itong campaign period, makusugo na ang puder kang COMELEC. So kung ika sarong kandidato, ay igwa kang nakaka-receive kang huma sa imong buhay, pwede kang mag-request ning security. Pero ba kung pwera kang pulis, pwede kang kumuha kang private na gwardiya. Pero papa-approvean mo yan sa COMELEC. Pati yung private? Dapat, Pag security guard, kung ang kukuhanon mo, dapat magpaaram ka. Pag pulis naman, ma-apply ka sa COMELEC. Tapos si pulis, tsaka lang matao kung may mapapahiling ka ng rekomendasyon. May magsunod, lalo na itong may mga igo talagang pribado, may private armed na... Usually, yun ang nangyayari. Ipapa-approve mo yun sa COMELEC? Igwang specific na bilang lang kang na security. Dapat na maano sa minsan nagsusobra. Minsan nga di mo nare-reparong nagbabantay pala sinda. At least nagsabi na ini nga grupo ka mga kapulisan sa security group na sinda mapagamit. Sana. Tsaka may arog sinda ka ini yung may arog sinda ka ning lakdang na magayon na ibibiklad din sa publiko para maihiling din kung kasi lalo na sa mga banwaan, minsan si mayor iyo din ang kaibanan ng mga pulis kasi parang transfer paano ba? Parang pag-abot kang filing of candidacy sa October, mayor pa siya So medyo may arog ka itong perk kumbaga. Sana itong mga kapamilya ta din, itong mga botante, kung igwang nahihiling na mga irregularidad na ginigibuan sa tuyang mga kandidato, isumbong sa COMELEC. Yan po paglilinaw lang, pwedeng mag-apply ng dagdag seguridad na si Sayman na nag-file ng Certificate of Candidacy kung napi-feel niya na may humasya sa iyang buhay. Uni naman, Diocese kan Masbate handa na subuot para punan liwat ang pangapudan para sa malinig na pirilian sa probinsya sa 2016. Pagdalagan po kan mga padi sa pirilian, dahil tutugutan kan obispo kan probinsya. Ito yung storya. Pirilian lokal man o nasyonal, dahil nawawara sa listahan kan election hotspots kan PNP ang islang probinsya ni Masbate. Ikananggad sa kuyang inaako mo yan, ikananggad ang magtaong giya. Kaya ang Diocese Digdi naghahanda na subuot para sa mahiwasang kampanya para sa malinig asin trangkilong pirilian sa probinsya. Magpasalamat kami sa pagbisita ni Bishop Jose Bantolo sa mga banwaan kan Claveria asin San Pascual, sinabi kaini na ibabali maliwat ninda sa homilia ang voters education. We are campaigning for that peaceful, orderly, clean and honest election. Ginagawa ng bawat parokya na magkaroon ng voters education, na magkaroon ng sa mga homilia o programa sa mga barangay na ganun yang mangyari. No? Pusog man sa pahayag ang obispo na nung kanyang itatao ang basbas asin pagtugot sa sisay manapadi kan diocese na mga kandidato. Walang pinapayagan na tatakbo sa politika kasi hindi yon ang misyon o responsibilidad ng simbahan. Kan Pirilian 2013, nagdalagan ang pamayokan Social Action Center kan Masbate na si Father Leo Casas pagkagobernador alagad na daog maski sa lindong kan Liberal Party. Kung ipapadagos ka ini ang karera sa politika, kahaputan na inaabangan kan mga Masbateño ang kasimbagan.
Sulunan harong kan 41 anyos na si Che Miranda kan makaabot siya sa iyang harong sa Tapas Compound, Barangay Balatas, Naga City, pasado alauna kasuudmang maagahon. Kasubago maagahon. Istorya ni Miranda Bulan na kan daisinda nagdadagos kan anom niyang mga aki sa saindang harong huli sa kawaran ng kuryente. Para mientras dasindang nagpadagos o nagdadagos sa pigaarkilahan niyang kantin sa may Barangay Lerma. Alas 9 na daa kasubanggi kan maghalian sa rusa sa iyang mga aki para i-check an sa indang harong. Syerto man daang mayong nawalat na kandila kaya posibleng may nagstambay daa sa saindang harong urog nang gakod sa na-unlock kan pintuan. May naisalbar ni Saro sa mga naipundar nindang gamit kaya labi ang panghihinayang ni Miranda. Tig-imbestigaran pangunyan kan Bureau of Fire Protection Naga ang nangyaring kasulo kung mapatunayan na igwananggad nagsulo digdi. Posibleng maatubang sa magkakanigong kaso. Di ako nagmamakahirap na tabangan ako pero makonsensya na lang kung isa ay nagibo ka to. Imposiblihon. Kung sa kuryente, mayong sasabihin na may kuryente, sa kuryente nagpuon ng sulo mi. Kung liblibon ang harong mi niya o sa liblib, kung da itutuyuhon. Police reports, nagkalugad asin gasgas sa Lalaugon ang 45 anyos na si Levi Valera kan Barangay Panoy Puyan, Bulacan, Camarines Sur matapos maaksidente lunad nin motorsiklo pasiring sa Partido area ang kasan Sarong Luis na buhay, 36 anyos. Alagad pag-abot sa Barangay Anayan Pili, aksidenteng nabangga kainian pabalyong si Merly Tormes kan parehong barangay. Sigun kay Valera, biglang nagbalyo sa tinampo si Tormes kaya ininahagop. Tulos man dinara sa ospital si Tormes na ligtas na sa ngunya. Rukmi naman ang inutan kan sarong pampasaherong jeep pasiring syudad ni Naga asin nakatumba naman ang sarong motorsiklo matapos masangkot sa aksidente sa Barangay San Jose, Pili, Camarines Sur. Sa investigasyon kan otoridad hali Barangay Palestina ang motorsiklo pasiring Goa, Camarines Sur. Bigla da ining nag-overtake sa nasusundang bihikulo pasado alas 5 nin hapon dangan suminalpok sa kasabatang jeep. Pigmamaneho ang motorsiklo ni Ricky Buendia, 45 anyos, kan Barangay Buyo, Goa, Camarines Sur. Natulos man na dinara sa ospital. Sabi kan driver kan jeep na si Edwin Beldad, kan Barangay Karoy-Royan, Pili, nakapreno pa siya alagad dagos ng buminangga ang motorsiklo. Huli sa insidente, para mientras nagkatrapiko sa porsyon kan San Jose, alagad nagbalik sa normal kan mahali na ang ulang ng mga na-aksidenteng lunada. Walong lalaki ang inaresto kan mga otoridad sa Banwaan in Pili, Camarines Sur kasudmang hapon huli sa subot iligal na pagkalot sa Barangay Binanwanan Norte. Kabali sa ikinulong ang 47 anyos na si Noel Baldos mismo kan parehong barangay asin hali sa maniba-ibang lugar naman sa Camarines Sur asin Camarines Norte ang 7 iba pang kaiba kaini. Kabali ang sarong 17 anyos. Kabali sa mga nakumpiskar kan otoridad sa mga ini ang mga generator set, lubid, mga tubo, piko na gamit sa pagkalot. Asin pinahimutikan ni Baldos ang pig-aakusar sa inda na illegal na pagmimina o treasure hunting. Plano sa nadaan indang maggibunin bubo na mapagkukuanan ng tubig para sa itutugdok na urigan digdi. Alagad 12 semana na daang nahihiling na may pabalik-balik na lunadan sa lugar, sabi kan punong barangay digdi. Pero may subod siyang aram na may iligalidad na nangyayari sa lugar. Sa ngunyan, padagos pang pigi-investigaran kan otoridad ang insidente. Good morning sa mga taga San Jose, Camarines Sur, mga taga Barangay Kinalansan dyan po sa Saindong Banwaan, binisita asin pinaugmakan barangayan kapamilya. Yan sa storya ni Rona Nunez, ngunya na aga. Karaskasan sa dangkihapan kaakian na inikan Kinalansan San Jose, Camarines Sur na testing manan sa indang liksi sa hula hoop relay, paper blowing asin iba pa. Syempre ang angat may papremyong bado asin school supplies na tiyempo sa burokasan klase. Asin tangani urog na handa sa pagbalik eskwela, may anti-kuto shampoo man para sa kakian. Ang barangayan kapamilya na nagbisita sa lugar, nagtaong tsansa naman sa mga taga-digdi tangani maipahiling ang iba-ibang kakayahan kan mga taga-barangay, pati sa pagbayle. Okasyon man ini tangani mapaugma pati ang mga tanod na apwera sa pagsiguro kan pasi orden, may maibubuga man sa pagbayle. Matawaga ang
Primera bes inikan barangayan sa lugar kaya labian kaugmahan kan gabos. Dakula po sa muyang pagpasalamat asin kaugmahan na dinarando po digdi sa muyang barangay na inano sa mga aki tinaong kaugmahan. Sa pagtatapos kan aktibidad, masiram na lugaw ang handog sa labisang gatos na kakian. Rona Nunez, ABS-CBN News. May barangayan kapamilya man na ginibo sa syudad ni Legazpi. Kasuod ma po ini sa barangay 28, Victory Village. Ulit balik eskwela na sa Lunes, sinukduan kansenong team kapamilya ang mga aki kung paano ihandaan sa diri sa pagklase. Ang mga eksena digdi tampok sa storya ni Thea Omelan. Sa Lunes, June 1, ang pagpuna naman kan klarasihan para maipreparar ang mga kaakian sa klase nakipagpartner ang barangayan kapamilya kan ABS-CBN Bicol sa Albay Provincial Health Office para matawan sindanin kaaraman sa pagpangataman kan sa indang mga sadiri. Ang Barangay 28 Victory Village sa Legazpi City ang mga resepianteng mga kaakian. Enot, pigturuan ang mga ini sa kung paano ang tamang pagsipilyo. Ali sa taas, pababa, pasakat, pababa, pasakat. Di siling maligi. Pati yung bagang, ganun din. Tanganing mas maintindihan, may pinasample pa si Doc na aki hali sa audience. Kung galing sa baba magsisimula. Paganon, 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 paganon. Sunod naman ang tamang paghugas din kamot. Bako basang sanaan paghugas din kamot. Dapat may malinig na tubig asin dapat may sabon. Asin may tama man na proseso. Day pigidali ang paghugas din kamot. Sigun sa mga eksperto ang paghugas, siring kahaloy kan pagkanta kan duwang happy birthday song. Happy birthday to you. Naman. Asinan pinakahurean paghali kan kuto sa mga kaakian. Dahilan sa init kan panahon ngunyan, sigun sa PHO, mas dakol ang mga kaakian ang nagkakaigwanin kuto. Dahil po ito sa arthropods na mga namumuhay, nagbabahay dito sa mga natin, sa mga buhok. And especially po ito nangyayari pag summer na mainit. Si Nanay Mary Ann aminadong ang pito niyang aki may mga kuto asin difficile lang para sa iyan paghali kaini. Mahirap tas pa lahat sila may kuto. Kaya pag minsan na talagang back to school na sila, binibili ko sila ng ganyan na shampoo para pagpasok sa eskwela hindi kumakamot. Sigun kay Dr. Empilio, nakakaapekto sa pagklase kan mga aki kung igwasindang kuto. Nakakaapekto po sa dahil hindi nakakatulog dahil makate. Tapos po naapektuhan din yung pagkain, yung gana sa pagkain, nawawala ng gana sa pagkain dahil po kulang sa tulog. Si Macy, dakol ng gada na araman. Dapat palaging malinis sa sarili. Antes matapos ang programa, syempre may pabalo na hygiene kits para sa inda. May laong ining mga sabon, shampoo na panhali sa kuto, labakara, toothpaste asin toothbrush, asin igwapanin alcohol. Naglalaom ang Provincial Health Office asin ABS-CBN Bicol na dakula ang magigibok ang kampanyang ini tanganing mas maginhanda. Asin confident ang mga aki sa pagpuon kan klase. Thea Omelan, ABS-CBN News. Kaaramon tanaan tayakan panahon, nasa linya ng telepono ang Pag-asa Regional Center si Sir Michael Francisco. Sir Michael, good morning. Hello, good morning sa iyo, Jonathan. At ating mga taga-subaybay dyan po sa ABS-CBN Naga. Ridge of high pressure area ang nakakaapekto sa Luzon. At dito po sa Bicol Region ay bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may pulo-pulong mga pagkidlat, pagtulog, lalo na sa dakong hapon o gabi. Mahina hanggang sa katamtaman hangin mula sa timog silangan hanggang sa timog ang iiral at ang mga baybayin dagat. Sa buong kapuluan ay magiging banayad hanggang sa katamtaman ang pag-alon. Inaasahan po natin ang agwat ng temperatura ngayong araw na to ay mula 26 degrees centigrade hanggang 33 degrees centigrade. Ang araw ay sumikat kanina, alas 5:18 at ito po ay lulubog mamayang alas 6:07 ng hapon. Mula sa Pag-asa DST Legazpi, Michael Francisco, nagulat. Salamat, Sir Michael Francisco, sa weather forecast na yan. Sa sobrang
Pasibot sa career asin pamilya, nalilingaw asin napapabayaan na kan kababaihan an sa diri. Kaya hure asin natatalaka na sana na may malala na pala na pigmamate. Internal cleansing sa paaginin fiber-rich food supplements makakatabang para malikayan ta alan numan nakamatean. Paano yan ipapaliwanag sa tuyang unya na aga ni Mag TV host LA Ku. Saro sa mga linya o karerang pinipili kan mga empowered women ngunyan, iyo ang pagiging negosyante. Alagad, paano kung sa pagiging busy napapabayaan ta na ang satiyang internal health? Yan ang satiyang sisimbagon ngunyan na aga. Kaya man makakaibanan ta si Ma'am Joanne Maliksi, sarong businesswoman, and si Ma'am Rachel Villanueva, sarong representative kan Spectrum Natural Research and Development. Good morning po. Hi, good morning. Yes. To Ma'am Rachel, ayan, ano po ba yung sa pagsasaliksik nyo, ano yung mga napapansin nyo sa busy people, sa mga career women, and sa mga people on the go? Ano yung mga problema nila sa ngayon? Nicole, ang usual problem ng mga people on the go, syempre yung access to a healthy food. Minsan talagang fast food na lang, no? Unhealthy talaga yung kanilang eating habits. Syempre, minsan yung junk foods nandyan. And kakulangan ng pag-inom ng tubig. Ay, opo. And of course, dahil sa sobrang hectic nga, nagkakaroon ng problema sila, karaniwan, almost always, sikreto to ng marami, constipated sila. Ayan, speaking of constipation po, ano ba yung masamang naidudulot nito sa katawan natin? Alam niyo po, pagka constipated ang isa, syempre naiipon sa ating tiyan lahat ng dumi na supposed to be itatapon natin on a regular basis. Kaya lang kapag hindi na ilalabas yan, alam mo ba LA na ang mga dumi na yan ay unti-unting nasesemento sa ating katawan. Yun po yung tinatawag na mucoid plaque. Pamamahaya niya ng mga parasite, virus, at iba pang mga bad microorganism. So kapag marami tayo niyan, syempre ang ating katawan hinihigop, no? Yung ating bloodstream hinihigop niya o na-absorb niya yung galing sa ating mga bituka. So what will happen to the organs na sinusuplayan nitong mga dugo na to? Kaya nagiging marumi din kasi yung toxins nandyan lang umiikot-ikot sa ating katawan. Yeah. Ma'am Joanne, nabanggit ni Ma'am Rachel yung constipation. Nakaranas na po ba kayo ng constipation? Yes, naranasan ko po yan. Sa katulad ko pong may inaasikasong business, minsan hindi maiwasan na makakain ka ng junk foods o sa fast food. Tapos, yung hindi ka nakakapag-exercise. Yan ang effect ng constipation sa akin. Ganun. Okay. Ma'am Rachel, ano po ba yung naitutulong ng Fiber Health kay Ma'am Joanne? Malaking tulong ang Fiber Health kasi ang Fiber Health meron itong fiber. Siyempre, nandyan yung fiber, alam natin na makakatulong yan para mailabas natin on a regular basis. Yung mga dumi na dapat kasi dumudumi tayo. Yung natural na pagdumi kasi katulad ng mga bata. Kung titingnan natin yung mga bata, 3 times a day o pagkakain nila, di ba, maglalabas sila ng dumi. Kasi dapat 6 or 8 hours after tayong kumain, may tatapon natin yan. Pero ang karaniwan kasi, isang beses sa isang araw. Kaya ang Fiber Health makakatulong para mailabas natin yung mga dumi na yan at hindi yan ma-imbak sa loob ng ating katawan, magkaroon tayo mas magandang pakiramdam. Yan, bilang ikaw po, Ma'am Joanne, gumagamit ng Fiber Health, paano po ba ito nakatulong sa inyo personally? Yung skin ko gumanda, kumayat ako, ganyan. Maganda ang effect sa akin ng Fiber Health. Wow! Kay Ma'am Rachel, ano po ba yung components ng Fiber Health? Siguro nagtatanong yung ating mga kapamilya kung ano yung components nito. O kasi kanina na-mention ni Joanne yung pagganda ng skin, pati yung weight niya talaga natulungan dahil sa regular na pagtatapon ng dumi. Regular po tayong dudumi dahil sa fiber na taglay nito at syempre yung probiotic na taglay nito na napakagandang makakatulong para sa atin para maibalik yung natural flora ng ating katawan. Kaya ang gagawin po ng Fiber Health, bukod sa lilinisin ng ating tiyan, ibabalik yung naturalesa. So yung population ng ating good bacteria ay dadami, mas marami tayong panlaban at mas gagandang ating pakiramdam pati yung ating immune system mabuboost din dahil sa mga good bacteria na ito. Plus meron itong syempre yung prebiotic na makakatulong para mapakain itong ating good bacteria. Sino-sino naman po ang pwedeng uminom nito? Actually, mula bata hanggang matanda. Pag 8 months ang isang bata, pwede na silang uminom. Pwede na pala. Yes, ng Fiber Health. Alisin lang sa capsule. 9 years old pababa, hirap pa yan uminom ng nasa capsule. So,
ibudbud lang nila yan sa kanilang inumin, no, sa mga bata. Wag lang sa mga maiinit na inumin. Ito yung gusto kong tanongin. Ano ba yung good effects nito sa atin? Napakagandang epekto po ng fiber health dahil sa nalilinis yung ating bituka, nagkakaroon tayo ng mas malinis na dumadaloy na dugo sa ating katawan, mas magiging healthy yung ating mga organs. Kaya naiwasan yung pagdumi ng skin dahil malinis yung ating dugo, yung pagtaba o yung pagpayat din para sa iba, yung pagkakasakit, yung paghina po ng katawan, at yung concentration, yung mas magandang mood. Siyempre, pag malinis yung ating katawan, mas maganda yung ating mood. At napakarami pa pong mga maitutulong nito, yung pagtaas ng blood sugar, pagtaas ng uric acid, may iwasan po ninyo yan. Kaya kung ano man yung mga sakit natin, unahin natin ang paglilinis ng ating bituka. Yan, ma'am. Last question. Saan po ito mabibili? Marami po tayong dealers all over the Philippines and pwede po silang tumawag o mag-text sa ating hotline number 0907-333-4444. There you have it, mga kapamilya, si Ma'am Joanne and si Ma'am Rachel. Thank you very much po. Para sa dagdag na detalye, mag-text o mag-upload sa 0907-333-4444. LA Kuhir para sa Marhay na Aga, Kapamilya. 6:59 in pagkaaga, mga kapamilya, nagpagirumdum po ang DepEd Bicol sa mga paratukdo pirang aldawantes ang pagbubukas ng klase. Bawal mangolekta ng kwarta sin bawal an anuman na forma ng pangungulog sa mga estudyante. Yan sa storya ni Karen Canon. Pirang aldaw ang testan kralasehan, pigkakauro na ni Nanay Margarita ang sa iyang duwang aki na magtultul ng gad kan sa idang pag-eskwela ngunya naburukasan na naman ang klase. Habo niya kaya na masayang sana ang pagsakripisyo nindakan sa iyang agom sa pagpaklase sa mga ini sa elementarya. Aminado si Nanay Margarita na dipisil ng gad ang pagpaeskwela ngunyan. Urog pang daiman siya nin permanenteng trabaho asinan sa iyang agom. Dugang pangani sa gastuson ang pigbabados niya ngunyan. Dipisil so budget kung marecompare may hanap buhay. Karon kaiyan sa pambalong kang aki, soroan daw na pagbalong nila sa eskwelahan. Nasasabutan kan DepEd Bicol ang sitwasyon ni Nanay Margarita. Kaya naman saro sa maigot ng gad na pigpapautob kan DepEd ngunya naburukasan kan klase ang no collection policy urog na sa mga estudyante po kinder sundo grade 4. Well, we have to make it clear po na gabos po ng mga gastuson ngunyan sa eskwelahan, pwede pong ikarga yan sa pigaapod niya itong school MOE. Ang MOE ini sa operating expenses kan lambang eskwelahan na tinatao kang gobyerno taon-taon. Ang mga estudyante naman po grade 5 sundo high school tutugutan sana na magtaonin contribution pag-abot na kan bulanin Agosto. However, dapat po gibuhon manggiraray na voluntary. Ibig sabihin, maski po may pigpapautob kita mga pig-apod niya itong authorized contribution, we have to make it clear na it should be made on a voluntary basis. Ang sisay man na eskwelahan na mabalgar sa pulisiyang inikan DepEd, mahahampang sa maninigong penalidad. Nagpagirumduman ang DepEd sa mga paratukdo katakod kan Child Protection Policy kanahensya, kung saan maigot na ipinagbabawal ng gad ang pangungulog sa mga estudyante sa anuman na paagi. Yes, dakul man na paagi kung paano nato disiplinahon ang aki in a very positive way. Ano po, nadain na makukulugan ang aki. Kanakaaging 2 taon kan kralasehan, 17 kaso ni child abuse ang naitala kan DepEd Bicol. Saro subot sa mga paratukdo ang napahali na sa serbisyo. Karen Canon, ABS-CBN News. Oras na po, 7:02 na po ng pagkaaga. Kung may mga buot ka mong ipatampok digdi sa Mac, pwede ka mong mag-email sa jonathanmaestrado@gmail.com o kaya po mag-post sa samuyang Facebook page. Pwede man magpadala ng mensahe sa Mac text line, prioridad dan magamit kan keyword na Mac space pangaran space address as in detalye kan sa indong report. Ipadara yan sa mga numerong naka-flash sa indong TV screen. Para naman, madalag kami anytime, anywhere. Log on na sa www.iwantv.com.ph. Kapamilya, mapaaram na po kami sagkod sa aga. Mag-iribanan kita sa login 45 minutos, din baritaan asin o istoryahan. Tandaan ng taong may malasakit sa kapwa, positibo asin produktibo. Ang pagkaaga, inian, Maray na Aga, Kapamilya. Ingat po.